Ay, salamat. Tapos nang maglaba ang aking washing machine. I-off na natin. Okay. Ayan. Ito kasi pag washing lang. Dito 30 minutes. Yan, 30 minutes kasi hindi naman marurumi. Konting-konti lang ang dumi ng damit ko kasi winter, hindi lumalabas na bahay, araw-araw nagpapalit. Pero dahil hindi siya gaanong nagpiga kanina, yung alam mo yung pag hinawakan mo dito, may tubig-tubig pa, ito halos tuyo na. Dahil hindi siya nagpiga kanina nung narito lang siya sa washing, after niyang mag-washing, inilagay ko siya dito sa spin. Kaya ngayon, ayan, pigang-piga na siya. At isasampay ko na siya. Malaki talagang pasasalamat nating mga kababaihan itong pagka-imbento ng washing machine, di ba? Sa totoo lang, lalo na kaming mga OFWs na pagod na sa trabaho, kaya hindi na talaga kakayanin ang mag-hand wash. Kaya ayan, kahit gano'n pa karami ang labahin, kayang tapusin sa loob lamang ng 1 oras. Sama-sama together na sila. Wala namang humahawa kasi dito. Ang napasama lang na 2 pirasong puti, kulay puti ay yung medyas ko na pang winter. At o nga pala, tip ko sa inyo, diba tayo, hinahandwash natin ang ating mga underwears. So pag tinatamad akong maghandwash, lalo na ganitong nagsasakit aking ulo, nilalagay ko siya sa loob ng medyas. Ay, tayo naman ay hindi rin nagdudumi ang kaya lang dahil underwear yan, 2 to 3 times tayo magpalit. So ayan, nilalagay ko siya sa loob ng medyas para hindi siya mahila pag umikot ang washing machine, diba? Nasa loob siya. Kaya hindi siya luluwag. Lalo na yung bra. Kasi yung bra may strap, diba? Pag napasabit-sabit yun sa mga ibang damit, lumuluwag yun. Natural, luluwag yun. O ito, pagka meron akong underwear na hindi ko nakusot sa kamay, nilalagay ko sa loob ng medyas or ties. Or kung may pantalon na lalabahan, ito, meron din itong laman na underwear. Nilalagay ko sa bulsa ng pantalon. Pero better pa rin ang kusutin natin ng kamay. Yung pagkaligo, kusutin natin ng kamay. At ngayon naman ay magsasampay na si Mami Weng. Ayan, isinampay ko na nga yung 4 na piraso dito. Yung iba ay sa loob ng kwarto ko. Ayan na nga, naisampay ko na guys. Ayan. Ang haba ng sampayan ko, narito sa loob ng aking kwarto. At maglalaba naman ulit. Ito yung mga naka-line up ko pang labahin. Ito yung mga free clothes na nakuha ko doon sa nagsarang clothing store. Ayan. Meron pang napakakapal na pang winter coat yan. Saka ito pa. So siguro ito, papadala ko naman to sa Pinas. Hindi ko nalalabhan. Doon na nilalabhan. Ito na lang nilalabhan ko. So ayan, maglalaba pa ulit. Ito yung mga nakuha kong libreng damit doon sa nagsarang clothing store. Ayan. Malinis siya, kaya lang dahil galing nga siya sa store, diba? Bago natin gamitin, kailangang labhan. Kasi hindi naman siya muli. As in, para siyang sa baklaran, yung mga nasa tabing kalye na tindahan. Sama ko na itong isang kulay flesh na yan. Oh, iis naman kasi siya. Ito yung bestida. Ito yung big size na blouse. At ito pa yung pambahay ko.
sa 30 minutes ulit. Kung may 15 minutes nga, dapat 15 minutes lang eh. Kasi hindi ka tatanggalin lang naman ang alikabok dito. Wala namang, hindi naman nagamit to. Tapos iyan. Oh, wala pa pala ang sabon. Sandali, kuhanin ko ang sabon. Mali. Isang scoop lang inilagay ko ang sabon kasi matipid naman ang sabon dito. Matapang, I mean. Ayan, ito. Hindi dapat lalampas dyan. Okay. At nakaset na nga siya sa 30 minutes. Sayang nga at wala itong for 15 minutes. So, then, okay. Magsisimula na ulit magtrabaho ang aking eroplano, washing machine. Natawag ko tong eroplano kasi pag nag-spin na siya, akala mo pababang eroplano, ang lakas ng ingay kasi nga matanda na, kita nyo yan, puro tape na. Pero kahit yun ay ganyan, matanda na siya, yung loob naman niya, ang ganda pa. Sayang naman kung papalitan niya, gumagana pa niya. Hintayin kong matapos yan. Pag hindi ulit siya nagtiga, ay ilalagay ko ulit sa spin para magtiga siya mabuti. Pagkatapos nga nung nakasalang sa washing machine, eto pa. Isang kasong pa to, isang salang pa. Tapos siguro ito, isang separate. Kasi mabigat itong, parang mga 2 kilo itong winter coat na to. Kung kakasya pa ito, ay pwede ko na rin labhan. Ito yung ipapadala ko sa aking anak. Manugang tigisa sila. O paano guys, salamat at yan lang, binahagi ko lang sa inyong isa sa ating pinakakaraniwang gawain na dati ay napakahirap dahil di ba nung unang panahon, lalo na ako noong ako'y dalaga pa, pumupunta pa sa ilog, nakapatong sa ulo ang batya, magkukusot, magkukula, magbabanlaw, tapos babalik ng bahay, nakapatong ulit sa ulo ang batya na mas mabigat na dahil nabasa na yung damit. O ngayon dahil sa ating makabagong teknolohiya, magaang na ang trabahong paglalaba. Kaya nga bihira na ngayon ang may mga labandera kasi sila na mismo ang naglalaba dahil may washing machine naman. So kayo sa palagay nyo, nakatulong ba? More on nakatulong ba yung pagka-imbento ng washing machine or half-half dahil marami ring nawala ng trabaho yung mga labandera. Dati rin ako nabayad ng labandera sa amin nung nasa Pinas pa ako. So dati ako makikisuyo ka pa sa kapitbahay mo na marunong maglaba, na alam mong maayos siya maglaba para ipaglabada ka. Kahit babayaran mo siya, makikisuyo ka pa. Kasi nga, hindi biro ang maglaba noong panahong hindi pa uso itong washing machine. Ayun lang at maraming salamat. Thank you. Salamat sa pagsama, sa panonood. Salamat sa pagtamsak. At ingat tayong lahat palagi.